Nang gabing iyon sa gitna ng ihip ng mainit na hangin ang tag-araw, tatlong batang manggagawa ang nagtungo sa lumang bodega ng Ranchong Diwata dahil lamang sa masangsang na amoy na tumutusok sa kanilang ilong at nagpatindig ng balahibo sa kanilang batok. Ang ilaw na gasera, Petromax, ay hindi dahil sa hangin, kundi dahil sa nanginginig na kamay sa madilim na sulok malapit sa hanay ng mga palayok, tapayan, na luwad. May tunog ng isang bagay na parang malapot na tubig ang patak ng marahan. Like! Para bang may buhay sa loob niyon. Nang isa sa kanila ang naglakas loob na buksan ang takip ng palayok, ang masangsang na amoy na bumalot sa loob ng maraming araw ay agad na sumambulat. Mainit, matalim at nakahahabol ang hininga. At nang ang sinag ng flashlight ay tumama sa loob ng palayok, ang kanilang mga mukha ay agad na namutla. Mayroong isang bagay sa loob, isang bagay na hindi dapat naroroon. Rico de la Cruz ay nakatayo sa harap ng palayok, parang nawala ng buto ang tuhod. Ang sinag ng flashlight sa kanyang kamay ay tumutok sa loob. Ibinunyag ang isang bagay na nagpawalang laman sa kanyang isip, balat ng tao at buhok na nakadikit sa isang bugal ng bulok na laman na parang maputik na lugaw. Ang mahaba, itim na buhok ay nakalubog kalahati. Tila ba kinuha lang sa isang bangungot na hindi nagtatapos. Ang kanyang dalawang kasama, sina Bong at Tino, ay sabay na umatras. Bumangga sa dingding na kawayan ng bodega. Rico, isara mo ang takip. Ang boses ni Bong ay nanginginig, halos hindi marinig. Gusto itong isara ni Rico, ngunit tumanggi ang kanyang katawan. Ang masangsang na amoy na nanggagaling sa palayok ay hindi pangkaraniwan. Mayroong isang bagay na mas matalim, parang pinaghalong kalawang ng metal, basang lupa, at labis na pinakulo ang laman. Ang amoy ay tumusok sa kanyang ulo. Napasuka siya. Sa huli, si Tino ay tumakbo palabas. Sumisigaw para humingi ng tulong. Hindi nagtagal bago dumating ang mga tao ng barangay Masinag at ang mga manggagawa ng manukan, kasama ang kanilang mga flashlight, Petromax, at mga mukhang puno ng takot. Sa loob ng ilang minuto, ang balita tungkol sa palayok na puno ng buhok ng tao ay kumalat sa buong barangay na parang nagliliyab na mainit na hangin. Nang dumating ang pulisya, pinangunahan ni Police Major Armando R.D.S.E., ang kapaligiran ay lalong naging tensyonado. Itinayo ang Yellow Police Line. Itinulak palayo ang mga tao at ang madilim na bodega ay napuno na ngayon ng tunog ng kamera, yabag at bulungan ng takot. Si Rico ay nakaupo sa labas ng bodega na nakayakap sa kanyang tuhod. Ang kanyang mukha ay maputla pa rin parang apog. Lumapit si Major R.D.F.E., isang lalaking may matatag na mukha at matalim na tingin. Ikaw ang unang nakakita, tanong niya. Mahinang tumango si Rico. Mahirap makalabas ang mga salita. Tinapik ni R.D.F.E. ang balikat niya, nagbigay ng kaunting katiwasayan at pagkatapos ay pumasok sa bodega. Si Senior Master Sergeant Rizaldi Riz Reyes, ang kanyang mas batang kasamahan, ay sumunod sa likuran. Pagkabukas ni R.D.F.E. ng palayok ng buo, napigil niya ang kanyang hininga. Si Riz ay umatras pa nga ng kalahating hakbang. Sa ilalim ng palayok ay malinaw na nakita ang bugal ng buhok at mga piraso ng laman ng tao na bumuo ng isang dilaw na parang wax na sapin. Agad na nagbigay ng utos si R.D.F.E., selyuhan ang lahat, isa-isahin nating ilabas, huwag hawakan ang anuman. Ngunit nang sinimula ng dalawang pulis na ilipat ang unang palayok, si Bong na nakatayo, hindi kalayuan ay sumigaw, Sir, hindi lang isa. Tingnan niyo yun, sa likuran. Lumingon si R.D.S.V. Sa madilim na sulok, nakahanay ang 6 na malalaking palayok at 5 sa mga ito ay maayos na nakatakip, na tila may sadyang nag-ayos. Isang makapal na katahimikan ang bumalot. Si Riz ay lumunok. Basag ang kanyang boses. Sir, huwag niyo sabihing lahat ay puno. Hindi sumagot si R.D.S.V. Nagbigay siya ng senyas. Inalis ang takip ng pangalawang palayok. Ang parehong masangsang na amoy, mas malakas pa nga ay sumambulat. At sa pagkakataong ito, sa pagitan ng mga sapin ng putik at bulok na likido, nakita ang maputlang mga daliri ng kamay na nakakuyom, na tila umaabot sa hangin na hindi nila naabot. Ang sumunod na 3 palayok ay binuksan isa-isa. Mga bahagi ng katawan ng tao ang lumabas, braso, buto-buto, piraso ng damit, at mga bugal ng buhok na magkakaiba ang kulay. 5 palayok, 5 bangkay, 5 misteryo na nagyelo sa baho ng tag-araw.
Sa labas ng bodega, ang bulungan ng mga tao ay lalong naging magulo. Sumpa ba ito ng palayok ng masinag? Sinasabi ko na may mali sa bodegang ito noon pa man. Sino ang may puso na gumawa nito? Tinatakpan ni Riz ang kanyang ilong ng kanyang guwantes, ngunit hindi niya inaalis ang tingin sa ikalimang palayo. Bumulong siya kay RDSV. Nanginginig ang boses. Sir, hindi ito pangkaraniwang pagpatay. Napakaayos ng salarin. Tumango si RDSV, naghihigpit ang mukha. At hindi siya nag-iisa. Sa labas, si Rico ay nakaupo pa rin at nanginginig. Ngunit sa gitna ng kanyang takot, isang bagay ang pumasok sa kanyang isip. Ang mga palayok ay nandoon na bago pa siya nagtrabaho. Gaano nakatagal inilibing ang mga bangkay na iyon sa loob ng bulok na putik? At sino ang naglagay sa kanila? Ang mainit na hangin ng tag-araw ay humihip, dala ang nakatatakot na masangsang na amoy mula sa bodega. Isang tanda na ang gubat ng krimen sa masinag ay nagsisimula pa lang. Kinabukasan, ang lugar ng Ranchong Diwata ay napuno ng mga sasakyan ng pulisya at dilaw na tape na iwinawagayway ng hangin ang tag-araw. Bagong silang ang araw, ngunit ang init ay nakapapaso na. Si Major RDSE ay nakatayo sa harap ng bodega, pinagmamasdan ang forensic team na nagtatrabaho ng walang tigil mula pa noong madaling araw. Sa gitna ng kaguluhan, ang may-ari ng manukan, si Rhea Montemayor, ay dumating. Bumaba si Rhea mula sa kanyang sasakyan ng may mahinahong lakad. Masyadong mahinahon para sa isang taong kakarinig pa lamang ng balita na 5 palayok sa kanyang bodega ang naglalaman ng mga bangkay. Ang puting kamiseta na suot niya ay malinis, kabaligtaran ng pulang lupa at alikabok na lumilipad. Ngumiti siya ng bahagya nang makita si RDFE. "Hello, Major," sabi niya ng may kabaitan. "Narinig kong may problema sa aking ranso." Tinitigan siya ni RDSV. Elmath. Montemayor, 5 bangkay ang natagpuan sa inyong bodega. Talaga bang wala kayong alam kung sino ang naglagay sa kanila doon? Sa halip na mabigla, ang ekspresyon ni Rhea ay nagpakita lamang ng kaunting pagtataka. 5. Diyos ko, wala talaga akong alam. Bihira kaming gumamit ng bodegang iyon. Baka nagpabaya ang aking mga tauhan, o may nakapasok ng walang kaalaman namin. Si Riz na nakatayo sa tabi ni RD ay nagpigil ng komento. Sinuri niya ang bawat detalye ng kilos ni Rhea, ang kamay na hindi nanginginig. Ang tingin na walang bakas ng pagkabigla. Lahat ay labis na kontrolado. Dinala nila si Rhea sa loob ng bodega. Nang muling inangat ang isa sa mga takip ng palayo. Malakas na sumambulat ang masangsang na amoy. Si Rico, na sumusuri sa ibang lugar, ay agad na lumayo habang tinatakpan ang kanyang bibig. Si Rhea ay nanatiling nakatayo ng tahimik. Nakatingin sa loob ng palayok. Ngunit ang kanyang mukha ay hindi nagbago. Walang pagkasuklam o takot. Tanging isang bahagyang pag-ayaw na para bang nakakita siya ng tumpok ng basura. "Ma'am," mahinang sabi ni Riz. "Ang bodegang ito ay nasa ilalim ng inyong pangangasiwa. Walang access ang mga tagalabas na walang pahintulot. Sigurado ba kayong walang nakita na kahina-hinala?" Lumingon si Rhea nang may magalang na ngiti. "Iho, malaki ang ransong ito. Hindi ko pwedeng bantayan ang bawat sulok. May mga bagay na mas mahalaga kaysa sa isang lumang bodega na halos hindi ginagamit." Ang sagot ay sobrang maayos, sobrang makinis. Nagpalitan ng tingin sina RDFE at Riz. Sinasabi ng kanilang karanasan, ang inosenteng tao ay kadalasang natataranta, nagagalit o natatakot. Ang ganitong uri ng katahimikan ay taglay lamang ng 2 uri ng tao, ang mga taong ganap na walang emosyon o ang mga taong alam na ang nakatago sa loob ng palayo. Sa isang gilid, si Bagas, isang manggagawa na may kapansanan sa pandinig at pagsasalita, ay sinasamahan ng 2 pulis. Ang kanyang mga mata ay hindi naglakas loob na tumingin sa palayo. Lumapit si Riz at sinubukang makipag-usap sa pamamagitan ng kilos ng kamay. Ngunit si Bagas ay patuloy na umiling. Ang kanyang kilos ay magulo at natatakot. Bumulong si RDF kay Riz. "Kausapin mo siya." Natatakot siya, ngunit hindi dahil sa bangkay. Natatakot siya sa isang tao. Sabay silang lumingon. Si Rhea ay nakatayo hindi kalayuan.
Pinagmamasdan si Bagas ng may walang emosyon ngunit matalim na tingin. Agad na yumuko si Bagas. Nanginginig ang kanyang balikat. Kinilabutan si Riz. Pagkatapos ng maikling sandali, ang forensic team ay nakahanap ng isang bagay sa bahagi ng sahig na natatakpan ng makapal na alikabok, isang gaspang na bilog na bakas. Parang bakas ng ilalim ng isang malaking palayok na inilagay doon at pagkatapos ay inilipat. Isa lamang, ngunit katulad ng laki ng 5 iba pang palayok. Sir, tawag ng isa sa mga miyembro ng forensic. Mukhang may ika-6 na palayok dito. Ang mga salitang iyon ay nagpatigil sa silid. Tinitigan ni RDFA si Rhea. Ma'am, dapat bang may 6 na palayok sa bodegang ito? Ngumiti ng bahagya si Rhea. Hindi ko matandaan. Hindi mahalaga ang bodegang iyan. Ang sagot na iyon ay nagpadagdag lamang ng hinala. Kung may nawawalang ika-6 na palayok, saan ito napunta? At sino ang naglipat dito? Tinitigan ni Riz ang bilog na bakas ng matagal. Mabigat ang kanyang hininga. Sir, kung ang ika-6 na palayok ay may bangkay din, ibig sabihin ay kulang pa tayo ng isang biktima at ang taong naglipat dito ay posibleng nasa paligid pa rin natin. Tinitigan ni RDSE ang kadiliman ng bodega. Ang mainit na hangin ay tila mas mabigat kaysa dati. Mayroong isang bagay na mas malaki ang nagtatago, mas malaki kaysa sa 5 palayok na natagpuan. Ang kapaligiran sa bodega ay lalong naging tensyonado. Ang bakas ng bilog kung saan nakatayo ang ika-6 na palayok ay tila naging sentro ng grabidad ng lahat ng hinala. Yumuko si RDFE, hinawakan ang matigas na lupa, at pagkatapos ay tumayo ng dahan-dahan habang tinitingnan ang buong silid. Ang nawawalang palayok ay hindi maaaring inilipat ng nag-iisa, sabi niya. Ang ganoong kalaking bagay ay nangangailangan ng hindi bababa sa 2 tao, o isang taong napakalakas. Ang tingin niya ay otomatikong lumipat sa nag-iisang tao sa lugar na may postura na mas malaki at mas malakas kaysa sa iba. Si Bagas. Napansin ni Bagas na pinagmamasdan siya. Muling yumuko. Ang kanyang katawan ay lalong lumiit na parang gusto niyang maglaho. Samantala, si Rhea ay nakatayo na nakakrus ang mga kamay, pinagmamasdan ang investigasyon na parang isang manonood na naghihintay sa takbo ng laro. Major, anya ng kaswal. Hindi ba dapat hinahanap niyo ang nagtatangkang mag-frame sa akin? Napakadaling pasukin ang aking ranso. Ngumiti ng bahagya si RDFE. Mahirap pasukin, ma'am. Lahat ng TV sa bakuran ay konektado sa inyong control room. Walang tala ng mga bisita na pumasok at lumabas ng walang pahintulot. Maaaring nasira ang TV, hindi ba? Hindi nga, sagot ni RD. Pero nakakapagtaka, ang TV ay nasira lamang sa mga araw na nawawala ang 5 biktima. Ang siluweta ng ngiti ni Rhea ay medyo kumupas, ngunit pinanatili pa rin niya ang kanyang katahimikan. Habang inililihis ni RD ang atensyon ni Rhea, lumapit si Riz kay Bagas. Dinala nila ang lalaki sa sulok ng bodega na medyo ligtas sa paningin. Isang interpreter ng sign language ang tinawag para tumulong. Lumuhod si Riz upang magpantay ang kanilang mga mata. Bagas, sabi niya ng marahan. Hindi ka namin sasaktan. Gusto lang naming malaman kung ano ang nangyari. Ipinahatid ng interpreter ang pangungusap sa kilos ng kamay. Tiningnan ito ni Bagas ng may malalaking mata at takot. Ikinuyom niya ang kanyang labi. Pagkatapos ay umiling na nagbigay ng senyas na walang alam. Ngunit ang kanyang galaw ay hindi nakakumbinsi. Ang kaliwang kamay niya ay nanginginig na tila may pinipigilan na gustong sabihin. Pinigilan ng takot. Tumingin si Riz ng diretso sa mata ng lalaki. May kinatatakutan ka bang tao? Natahimik si Bagas. Sa huli, napakabagal, tumango siya. Natatakot ka ba sa babaeng iyon? Tiningnan ni Riz si Rhea na nakikipag-usap kay RD. Ipinikit ni Bagas ang kanyang mga mata. Nanginginig ang kanyang balikat. Pagkatapos, isang maliit na pagtango. Napatigil ang interpreter. Bumuntong hininga si Riz. Ang kumpirmasyon ay maliit, ngunit sapat na para baliktarin ang direksyon ng investigasyon. Nang bumalik sila at lumapit kay RD, isang digital technician ang tumakbo papasok na may dalang tablet. Sir, sinuri na namin ang TV server na sinasabi ni Emeth Rhea at hindi ito sira.
Tiningnan siya ni RD. Ibig mong sabihin, ang file ay hindi nasira, kundi mano-manong binura. At hindi lang iyon, may kopya ng lumang file na nakalock sa isang password. Sinubukan naming buksan. Ang technician ay lumunok. Nagtagumpay kami na i-recover ang bahagi. Ang footage ay nagpapakita na nandoon pa rin ang ika-6 na palayok 3 araw na ang nakalipas. Katahimikan. Lahat ng ulo ay otomatikong lumingon sa bilog na baka sa sahig. Sino ang naglipat? Tanong ni RD. Itinuro ng technician ang screen. Ipinakita ang madilim na silid na sinindihan ng maliit na ilaw. Pagkatapos, isang matangkad at malaking figura ang pumasok, si Bagas. Ngunit hindi iyon ang nagpatigil sa lahat. Pagkatapos ng ilang sandali, may ibang tao na lumitaw sa likuran ni Bagas. Isang taong may hawak na flashlight at nagbigay ng instruksyon sa kilos ng kamay, si Rhea. Sa footage, itinuro ni Rhea ang palayok at pagkatapos ay nagpakita ng senyas ng kamay na nagpapakita ng takot kay Bagas. Magkasama, inilipat nila ang malaking palayok ng hirap na hirap patungo sa pinto sa gilid ng bodega na nakalock mula sa labas sa buong panahon. Doon nagtatapos ang footage. Ang baterya ng TVZ ay namatay pagkatapos. Tinitigan ni RD ang screen ng matagal. Enmath. Montemayor, sabi niya sa huli. Gusto mo bang ipaliwanag? Hindi tiningnan ni Rhea ang footage. Sa halip, tumawa siya ng maikli. Napakakatawa ng mga pulis na ito. Akala niyo totoo ang video na iyan? Ang teknolohiya ay maaaring manipulahin. Kahit sino ay maaaring gumawa ng peking footage. Ngunit nagsisimula ng mabasag ang tono niya. Kung gayon, saan na ang ika-6 na palayok ngayon? Tanong ni RD nang walang emosyon. Hindi sumagot si Rhea. Kinuha niya ang dulo ng kanyang kamiseta. Tiningnan siya ni Riz ng diretso sa mukha. May ika-6 bang biktima na tinatangka ninyong itago? Walang dumating na sagot. Ngunit si Bagas, na nakatayo sa likuran ni Riz, ay biglang gumawa ng mabilis at natatarantang kilos ng kamay na parang tinatangka silang bigyan ng babala. Ang interpreter ay napatigil sandali bago isinalin, hindi walang laman ang palayok. Naramdaman ni RD na malakas ang tibok ng kanyang puso. Si Riz ay lumunok. Kung gayon, sabi ni RD sa huli. Dapat nating hanapin ang palayok na iyon. Ngayon, agad na nagsimula ang paghahanap sa ika-6 na palayok. Sinuyod ng mga pulis ang buong lugar ng ranso, mula sa bodega ng pakain, kulungan ng manok sa likuran, hanggang sa lumang balon na matagal nang hindi ginagamit. Tumataas ang araw, ang init ay nakakagat sa balat. Ngunit ang tensyon ay nagpalimot sa lahat ng pagod. Si Major RDSE ay nakatayo sa harap ng malaking mapa na inilatag sa hood ng sasakyan. Kung inilipat ni Rhea ang palayok kasama si Bagas, sabi niya habang itinuturo ang mga tuldok na magkakaugnay. Tiyak na pinili nila ang daanan na hindi nakikita mula sa labas. Imposibleng dumaan sa pangunahing gate. Tumugon si Riz. Kaya ang daanan sa gilid na patungo sa bodega ng kagamitan o sa kamotehan, kay Bunsingkong. Hatiin natin ang mga team RD. Kalahati patungo sa kamotehan at ang iba ay patungo sa imbakan ng kagamitan sa likuran. Ang unang team ay sumuyod sa kamotehan. Ang lupa doon ay tuyo at basag-basag. Puno ng damo. Walang mga palatandaan na may malaking palayok na dinala sa daanan na iyon. Sa kabilang banda, ang team na patungo sa bodega ng kagamitan ay bumalik din na walang nakuha. Samantala, patuloy na pinagmamasdan ni Riz si Bagas na naglalakad ng matamlay. Tila may alam siya, ngunit hindi naglakas loob na ipakita. Sa tuwing lalabas si Rhea malapit sa lugar ng paghahanap, agad na yumuyuko ng malalim si Bagas. Bahagyang nanginginig ang kanyang katawan. Sa huli, nagpa siya si Riz. Lumapit siya, nagsalita ng mahina sa pamamagitan ng interpreter. Bagas, kung may alam ka, maaari ka naming protektahan. Hindi ka na masasaktan ni Rhea kung sasabihin mo sa amin. Sa unang pagkakataon mula noong umaga, bahagyang inangat ni Bagas ang kanyang mukha. Naluha ang kanyang mga mata. Nag-alinlangan siya ng matagal, pagkatapos ay dahan-dahang iginalaw ang kanyang kamay. Agad na tiningnan ng interpreter si Riz na nagbago ang mukha at naging tensyonado. Sabi niya, mahinang sabi ng interpreter.
Ang palayok ay hindi dinala palabas ng ranso, kundi itinago sa lugar na hindi kailanman hinawakan ng ibang tao. Mabilis na lumapit si RDSV. Saan? Nanginginig ang kamay ni Bagas. Nagkaroon ng mahabang paghinto bago isinali ng interpreter sa ilalim. Kumunot ang noo ni Riz. Sa ilalim saan? Itinuro ni Bagas ang lupa. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa ibabaw ng lupa sa pangunahing bodega, matigas at maalikabok na lupa. Walang anumang palatandaan. Agad na inutusan ni RD ang forensic team na magsagawa ng pagsusuri sa istruktura ng lupa. Isa sa mga pulis ang kumuha ng mahaba at metal na tungkod at sinundot ito sa iba't ibang punto. Sa unang 2 punto, ang metal ay tumagos sa lupa ng may mapurol na tunog. Sa ikatlong punto, malapit mismo sa likurang dingding, tumama ang metal na tungkod sa isang bagay na parang kahoy. Nagkatinginan ang lahat. Hukayin, utos ni RD. Sinimulan ng mga pulis ang paghukay. Alikabok at lupa ang lumipad. Pagkatapos ng ilang minuto, lumabas ang anyo ng sirang tabla na kahoy. Nilinis nila ito, inalis ang tabla, at bumukas ang isang madilim na butas, isang maliit na daanan na mailumang kahoy na hagdan na bumababa sa ilalim ng lupa. Tiningnan ni Riz si RD nang may pagkamangha. May basement ang bodegang ito. Walang dokumento ng renovation, mahinang sagot ni RD. Ibig sabihin, illegal ang silid na iyan. Sinindihan ang mga flashlight. Ang malamig na hangin mula sa ilalim ay lumabas. Nagdala ng basang amoy na nagpakilabot sa lahat. Tiningnan ni RD si Rhea. Ma'am, wala talaga kayong alam tungkol dito. Umiti lang si Rhea. Ngunit ang ngiti ay iba sa dati. May isang bagay na madilim sa likod nito. Maaari kayong pumasok, sabi niya ng malumanay. Ngunit iminumungkahi ko, mag-ingat kayo. Ang mga salitang iyon ay lubos na nagpakilabot kay Riz. Si RD ang naunang bumaba. Sinundan ni Riz at ng 2 pang pulis. Umiingit ang kahoy na hagdan. Tila ba maaaring mabali anumang oras. Pagkatapos ng ilang metro pababa, narating nila ang ilalim ng basement. Maliit na silid na may dingding na lupa. Sinindihan ng malabong ilaw mula sa isang lampa na halos patay na. At sa gitna ng silid na iyon ay nakatayo ang isang higanting palayok na luwad, mas malaki kaysa sa 5 pa. Ang panlabas na dingding nito ay lumot at ang takip nito ay natatakpan ng makapal na sapin ng alikabok. Kumurap si Riz habang tinitingnan ang bagay na iyon. Malakas ang tibok ng kanyang puso. Ito na, bulong niya. Ang ika-6 na palayok. Lumapit si RD. Selyuhan ang lahat ng sulok. Huwag hawakan ang anuman. Ngunit bago pa sila makalapit. Mula sa itaas, narinig ang ingay, sigaw ng ilang pulis na nagbabantay kay Rhea. Pagkatapos ay narinig ang tunog ng pagkiskis na parang may tumatakbo. Lumingon si RD sa hagdan. Riz, sabi niya ng maikli. Tumakas si Rhea. Ang mga sigaw mula sa itaas ay nagpabigla sa buong team sa basement. Nahulog ang alikabok mula sa kisame nang umalinggaw ang tunog ng mabilis na yabag mula sa direksyon ng pinto ng bodega. Agad na nagbigay ng senya si RD sa pamamagitan ng kamay para manatiling alerto ang lahat. Umakyat ka, Riz. Ngayon, ang kanyang mahigpit na utos. Tumakbo si Riz paakyat sa makipot na hagdan. Mabigat ang kanyang hininga. Nang lumitaw ang ulo niya sa ibabaw ng bodega. Agad siyang sinalubong ng kaguluhan. 2 pulis ang humahabol sa figura ng babae na tumatakbo patungo sa likurang bakuran, si Rhea Montemayor. Nakalugay ang buhok niya. Ang kanyang puting kamiseta ay gusot na ngayon at puno ng alikabok. Ngunit ang kanyang lakad ay mabilis na parang isang taong sanay tumakbo sa dilim. Sir, sigaw ni Riz. Hindi patungo si Rhea sa pangunahing gate. Lumingon siya pakaliwa patungo sa malaking kulungan ng manok na bihira nilang puntahan. Ang tunog ng natatarantang manok ay narinig ng malakas nang pumasok siya sa sirang kahoy na pinto. Hinabol ni Riz kasama ng 2 iba pang pulis. Ang init ng tag-araw ay nagparamdam na parang sinusunog ang baga. Alikabok ang lumipad sa bawat hakbang. Natatakpan ang paningin. Nang makarating sila malapit sa kulungan, huminto sandali si Riz. Ang kahoy na pinto ay dahan-dahang gumalaw. Tila ba kararating lang dumaan.
Nagbigay siya ng senyas para ikabit ng dalawang pulis mula sa kanan at kaliwang gilid. Sa loob ng kulungan, ang sikat ng araw ay pumapasok lamang sa mga siwang ng dingding na kawayan. Ang amoy ng dumi ng manok ay tumusok, nagpabigat sa dibdib. Ang hanay ng mga maliliit na kulungan ay bumuo ng isang makipot na pasilyo. Sapat lamang para dumaan ang isang tao. Sinindihan ni Riz ang kanyang flashlight. Ang ilaw ay tumama sa mga butil ng alikabok sa hangin, at pagkatapos ay nahuli ang anino ng isang tao na mabilis na gumagalaw sa dulo ng pasilyo. Tigil, sigaw niya. Ngunit ang anino ay naglaho sa likod ng tumpok ng sako ng pakain. Dahan-dahang lumapit si Riz. Narinig ang maliit na yabag. Pagkatapos, may gumalaw sa tabi niya. Isang manok ang tumakbo ng taranta. Lalong lumakas ang tibok ng kanyang puso. Nang lampasan niya ang tumpok ng sako, biglang may sumalakay mula sa gilid. Si Erhea ay lumitaw mula sa likod ng sako na may mahabang bakal na tubo sa kanyang kamay. Inihampas ng babae ito patungo sa ulo ni Riz. Mabilis na yumuko si Riz. Ang bakal na tubo ay tumama sa dingding na kawayan at gumawa ng butas. Emma! Erhea, tumigil na, sigaw ni Riz habang umuurong at nagtitipa. Kalmado ngunit malamig ang boses ni Erhea. Hindi niyo sana natagpuan ang basement na iyon. Sumalakay siyang muli. Sinalag ni Riz sa kanyang kaliwang braso. Mabilis na kumalat ang sakit. Dalawa pang pulis ang tumakbo papasok. Ngunit mabilis kumilos si Erhea na parang isang hayop na na-corner. Sinuntok niya ang isa sa mga pulis sa balikat, nagpatumba rito sa gilid. Napagtanto ni Riz na hindi lang tumatakas si Erhea, gusto niyang tapusin ang sinumang nakakaalam ng kanyang sekreto. Habang nagaganap ang labanan sa itaas, si RDTV ay nasa basement pa rin. Lumapit siya sa ika-6 na palayok na nakatayo sa gitna ng silid. Nang tumama ang sinag ng flashlight sa ibabaw nito, napansin ni RD ang maliliit na bitak na bumubuo ng pabilog na pattern na tila ang palayok ay madalas na binubuksan at isinasara. Lumapit siya, hinawakan ang gilid ng takip gamit ang kanyang guwantes. Magaspang, malamig at bahagyang basa ang texture. May isang bagay na kakaiba. Ang amoy na lumalabas sa pagitan ng takip ay iba sa 5 nauna. Mas matalim, masariwa. Tila ang bangkay sa loob ay hindi pa matagal. Lumunok si RD. Dahan-dahan nating alisin ang takip. Huwag sirain ang istruktura, sabi niya sa 2 pulis sa ibaba. Tumango sila at sinimulan na ilipat ang takip na luwad. Ang magaspang na tunog ay umalinggaw sa maliit na silid. Dahan-dahan. Dahan-dahan. Nang bumukas ang siwang ng sapat, tumagos ang sinag ng flashlight sa loob. Napatigil si RD. Hindi buhok, hindi piraso ng buto, kundi ang mukha ng isang lalaki. Ang mukha ay buo pa, ang balat ay hindi pa ganap na nagbabago ng kulay. Tila kakamatay lang niya sa loob ng ilang araw. Ang mga mata ng lalaki ay bahagyang nakabukas, nagyelo sa isang nakatutusok na ekspresyon ng takot. Diyos ko, bulong ng isa sa mga pulis. Tiningnan ni RD ng mas malapit. Kilala niya ang mukha na iyon, ang litrato ng nawawalang tao na iniulat lamang 1 linggo na ang nakalipas. Isang field auditor na nagngangalang Ramon Salazar ang huling nakita na patungo sa Ranchong Diwata upang magsagawa ng pagpapatunay sa mga financial report. Ang ika-6 na biktima. At ang pinaka-nakakagulat, ang mga kamay ng biktima ay nakatali sa likuran, ngunit may mga bakas ng gasgas sa kanyang mga kuko. Isang tanda na buhay pa siya nang ipasok sa palayok. Ipinikit ni RD ang kanyang mga mata sandali. Erhea, isa ka talagang halimaw. Mula sa itaas. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ng metal ang umalingaw-ngaw. Sinundan ng isang sigaw. Sir, kailangan ni Riz ng tulong, sigaw ng isa sa mga pulis mula sa ibabaw. Kinungkot ni RDFE ang kanyang kamao. Selyuhan ang palayok na ito. Aakyat na tayo. Tumakbo siya paakyat sa hagdan ng buong bilis. Ang anino ng kamatayan na nakita niya ay nakadikit pa rin sa kanyang mga mata. Sa itaas, sa gitna ng mga kulungan ng manok at lumilipad na alikabok, si Erhea Montemayor ay nagwawala pa rin at hindi siya titigil. Ang kulungan ng manok ay nayanig sa tunog ng banggaan. Nang lumitaw si RDFE sa pinto, nakita niya si Riz na naipit sa sulok, sinisikap na salagin ang atake ni Erhea,
gamit lamang ang maikling patpat na nakuha niya sa sahig. Ikinaway muli ni Rhea ang bakal na tubo. Sa pagkakataong ito ay may galit at kasamaan na hindi na niya itinago. Emma! Rhea, ibaba ang sandata, sigaw ni RD habang hinihila ang kanyang pistol mula sa kanyang holster. Lumingon sandali si Rhea. Sapat na para magpakita ng isang tabinging iti na puno ng pang-uyam. Lagi kang huli, Major. Lagi. Muli siyang sumalakay kay Riz. Pinilit ang batang pulis na umatras ng ilang hakbang hanggang sa tumama ang kanyang likod sa dingding na kawayan. Itinaas ni Riz ang kanyang kaliwang braso para protektahan ang kanyang ulo. Kumagat ang sakit ng tumama ang bakal sa buto. Mabilis kumilos si RD. Tumalon siya papasok sa pasilyo ng kulungan, dinigras ang tumpok ng sako ng pakain. Hinahabol ang distansya sa pagitan niya at ng dalawang tao sa gitna ng kaguluhan. Ang mga manok ay nagwawala, nagkakalat sa lahat ng direksyon. Bumaba ka, Riz, sigaw ni RD. Agad na nagpatihulog si Riz. Sa sandaling iyon, hinarangan ni RD si Rhea mula sa gilid. Ang kanilang dalawang katawan ay bumagsak sa sahig. Ang bakal na tubo ay tumilapo ng ilang metro at tumama sa dingding ng malakas. Ngunit ang katawan ni Rhea ay maliksi. Gumapang siya palabas sa pagkakahawak ni RD at sinipa ang kanyang tiyan ng malakas. Umuubo si RD ngunit sinubukan pa ring bumangon. Tumulong si Riz. Sinisikap na pigilan si Rhea mula sa likuran. Ngunit ang babae ay kumikilos na parang isang taong matagal nang sanay makipaglaban. Siniko niya ang mukha ni Riz ng matalim na nagpatumba sa batang pulis at nagpaluhod sa kanya. Dugo ang tumulo mula sa gilid ng labi ni Riz. Dapat siyang pigilan ngayon, unggol ni RD. Dumating ang dalawang karagdagang pulis. Sinubukang palibutan si Rhea. Ngunit nakita na ni Rhea ang butas, isang maliit na pinto sa likod ng kulungan. Isang pinto na patungo sa isang makipot na pasilyo na nag-ugnay sa imbakan ng tubig para sa ranso. Tumakbo si Rhea doon. Habulin, sigaw ni RD. Ang pasilyo ay makipot. Sapat lamang para dumaan ang isang tao. Ang masangsang na amoy mula sa imbakan ng tubig ay lalong tumusok sa bawat hakbang. Tumakbo si Rhea nang hindi lumilingon. Ang kanyang mga paa ay tumama sa matigas na lupa. Magulo ang kanyang buhok. Ang kanyang mukha ay ganap na nagbago. Wala na ang maskara ng mabait, mahinahong babae. Hinabo ni Riz mula sa likuran habang pinipigilan ang sakit. Ngunit ang kanyang determinasyon ay mas malakas kaysa sa sakit. Sinundan ni RD, sinisigurado na ang distansya ay hindi masyadong malayo. Nang marating nila ang pinto palabas ng pasilyo, nakita nila si Rhea na umaakyat sa isang mababang bakal na bakod na naghihiwalay sa ranso at sa kawayanan sa labas. Itinaas ni RD ang kanyang pistol. Rhea, huwag kang gumalaw. Huminto si Rhea sa ibabaw ng bakod. Iwinagayway ng hangin ng tag-araw ang kanyang buhok. Lumingon siya ng dahan-dahan. Ang kanyang mukha ay kalahating nakangiti, kalahating kalmado. Parang isang taong naghanda ng lahat sa loob ng maraming buwan. Major, sabi niya ng mahinahon. Hindi niyo kailanman maiintindihan. Bumaba ka, sigaw ni RD. Dahan-dahang umiling si Rhea. Nililinis ko lang ang mundo mula sa mga maruruming tao. Inaayos ko lang ang gulo. Nagbigay ng senya si Riz sa isa pang pulis na lumapit mula sa kaliwang gilid. Ngunit habang gumagalaw sila, biglang tumalon si Rhea sa labas ng bakod at naglaho sa likod ng makapal na kawayan. Ang tunog ng kanyang mga yabag ay mabilis, bumasag sa mga sanga at tuyong dahon. Tumakbo si Riz sa bakod. Tumalon! Sir, kung makakalabas siya sa kawayanan, mawawala siya sa atin. Sumunod si RD. Ngunit bago tumalon, lumingon siya sa mga pulis na kararating lang. I-lock ang lahat ng labasan ng ranso. Magpadala ng team patungo sa ilog at patungo sa daan ng barangay. Huwag siyang hayaang makatakas. Ilang pulis ang tumango at tumakbo patungo sa gate, inaayos ang perimeter. Nang pumasok sina RD at Riz sa kawayanan, malayo na ang anino ni Rhea. Ang tunog ng pagkiskis ng kawayan ay nagpadama na maingay at nakakalito ang lahat. Ang bawat hakbang ay parang bitag ng tunog. Ipinokos ni Riz ang kanyang pandinig. Pakinggan niyo.
May isang napakahinang tunog na parang may mabigat na humihinga. Nagbigay ng senya si Riz para tumahimik ang lahat. Dahan-dahan silang lumapit, dumaan sa mas makakapal na kawayan. Tumigil ang hangin. Ang tunog ng insekto ay naglaho. Ang natira lang ay ang tibok ng puso at ang tunog ng hininga na iyon. Pagkatapos, bigla doon. Itinuro ni Riz ang isang anino na mabilis na gumalaw sa pagitan ng kawayan, patungo sa maliit na ilog sa likod ng ranso. Muling humabol sina RD at Riz. Mas mabilis, mas matindi. Lumingon muli si Rhea. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan habang tumatakbo patungo sa ilog. Ngunit ang maliit na talampas doon ay matarik, ang lupa ay malutong, at sa ilalim nito ay malakas ang agos ng ilog dahil sa irigasyon mula sa barangay. Rhea, huminto ka. Delikado iyan, sigaw ni RD. Ngunit binilisan pa ng babae ang kanyang lakad. Nagsimulang mag-crack ang lupa sa gilid ng talampas. Masamang pakiramdam ang naramdaman ni RD. Tumalon si Rhea at gumuho ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang kanyang katawan ay nahulog sa galit na agos. Hinihila ng malakas ng pusod ng tubig. Sumigaw si Rhea. Agad na tinawag ni RD ang rescue team. Ngunit napakatindi ng agos. Ang katawan ni Rhea ay naglaho sa likod ng kayumangging alon ng ilog. Dinala ng malayo ng walang bakas. Tinitigan ni RD ang agos ng tubig ng matagal. Naghigpit ang kanyang panga. Hindi pa tayo tapos, bulong niya. Kagagaling lang ng paghahanap. Ang malakas na agos ng ilog ay gumulong sa katawan ni Rhea na parang isang tuyong sanga. Sa loob ng ilang segundo, ang babae ay nawala sa paningin. Hinihila patungo sa kurbada ng ilog na natatakpan ng makakapal na palumpong. Tumakbo si Riz sa gilid ng ilog. Ngunit ang lupa ay madulas at malutong na nagpapahintulot sa kanya na halos madulas. Sir, dapat tayong bumaba, sigaw niya. Masyadong malakas ang agos, pinigilan ni RD ang balikat ni Riz. Hindi natin siya mahahabol sa ganyang paraan. Kailangan natin ng search team, lubid at rubber boat. Kinumkom ni Riz ang kanyang kamao. Frustration. Kung makatakas siya ulit. Hindi siya makakatakas, Riz. Ang taong tulad ni Rhea ay hindi sumusuko. Gumagalaw siya dahil may plano siya, at ang planong iyon ay tiyak na may kaugnayan sa isang bagay na hindi pa natin natatagpuan. Tiningnan ni Riz ang mabula na agos na patuloy na umaagos. Ang katotohanan na si Rhea ay sobrang matapang na tumalon sa ilog ay nagpaikot sa kanyang isip. Sir, kung tumakas siya sa ganoong paraan, ibig sabihin ay sigurado siyang makakaligtas siya. Dahan-dahang tumango si RD, at ibig sabihin, kilala niya ang lugar na ito ng mas mahusay kaysa sa sinuman. Pagkatapos ng ilang oras, ang buong lugar sa tabi ng ilog ay napuno ng mga pulis, river police at rescue team. Ang rubber boat ay ipinadala sa ibaba ng agos. Habang ang tracking dog ay sinuyod ang gilid ng ilog, ngunit hindi natagpuan ang bakas ni Rhea. Pagsapit ng hapon, ang team ay bumalik ng walang resulta. Inipon ni RD ang lahat ng pulis sa gilid ng ilog. Si Rhea ay hindi ordinaryong tao, sabi niya ng may mabigat na boses. Siya ay maliksi, metiko, at laging may backup plan. Itinago niya ang 5 bangkay sa kanyang ranso, sa loob ng maraming taon nang walang nakakaalam. Huwag nating isipin na patay na siya hanggat walang ebidensya. Dagdag ni Riz, dapat nating malaman kung saan siya pupunta. Tiyak na patungo siya sa isang ligtas na lugar, isang lugar na pinagkakatiwalaan niya. Sa sandaling iyon, isang technical police ang tumakbo mula sa direksyon ng ranso. Pawis ang kanyang mukha. Sir, may natagpuan pa kaming isa sa basement. Agad na mabilis na gumalaw sina RD at Riz pabalik sa ranso. Dumaan sa tumpok ng kawayan, sirang bakod, at mga bakas na basa pa ng tubig ng ilog. Sa basement, ang mga digital technician ay nag-on ng isang portable monitor. Sa isang emergency table ay nakasalansan ang ilang notebook na balat, isang lumang dilaw na folder, at isang maalikabok na flash drive na natagpuan sa siwang ng kahoy na bloke. Ito ay natagpuan sa likod ng pader ng lupa, sabi ng isa sa mga teknisyan. Tila sadyang itinago. Binuksan ni RD ang unang folder. Sa loob ay isang listahan ng mga pangalan, hindi 5, hindi 6, kundi halos 20 tao.
Ang ilan ay may pulang krus na marka, ang iba ay blanko pa. Napatitig si Riz. Ano ito? Listahan ng mga target. Hindi lang iyan, itinuro ng teknisyan ang maliit na sulat sa ilalim ng pahina. Mayroong code na parang payment code. Kumunot ang noo ni RD. Bayad? Ibinigay ng teknisyan ang flash drive at in-on ito. Lumabas sa screen ang isang folder na naglalaman ng isang financial spreadsheet, malalaking transfer na nagkakahalaga ng 10 milyong piso sa ilang anonymous na account. Itinatago sa pangalan ng peking kumpanya. Hindi lang ito pagpatay, sabi ni Riz, nanginginig ang boses. Ito ay negosyo. Tinitigan ni RD ang listahan ng mga pangalan muli. Bumigat ang kanyang tiyan. Kung totoo, ibig sabihin ay hindi lang 6 ang biktima ni Rhea, at malaki ang posibilidad na may iba pang kasangkot. Lumunok si Riz. Isang sindikato. Hindi sumagot si RD. Habang iniimbestigahan nila ang dokumento, isang mahinang tunog ang umalinggaw mula sa hagdan ng basement. Dahan-dahang yabag, mabigat, na parang may nahihirapang umakyat. Itinaas ni Riz ang kanyang sandata. Sino yan? Lumitaw muna ang anino. Pagkatapos, ang katawan ni Bagas ay nakita sa dulo ng hagdan. Naghahapay-hapay siyang naglalakad, pula ang kanyang mga mata, at maputla ang kanyang mukha. Bagas, dahan-dahang lumapit si Riz. Anong nangyayari sa iyo? Nagmamadaling iginalaw ni Bagas ang kanyang kamay. Magulo ang kanyang mga pangungusap. Agad na isinalin ng interpreter na sumama sa kanila. Malamig ang kanyang boses. Sabi niya, hindi nag-iisa si Rhea. Napatigil si Riz. Ibig mong sabihin? Lumunok ang interpreter. Pagkatapos ay nagpatuloy. Sabi ni Bagas, may iba pang tao na tumulong kay Rhea. Isang lalaki. Isang taong madalas pumunta sa ranso sa gabi nang hindi na itatala sa kihi, at ang taong iyon ay nasa labas pa rin. Matinding tiningnan ni RD. Sino? Sino ang taong iyon? Nagmamadaling iginalaw ni Bagas ang kanyang kamay, nanginginig ang kanyang mga kamay. Sinundan ng interpreter pagkatapos ay biglang huminto. Namutla ang kanyang mukha. Sabi niya, ang taong iyon ay isang taong madalas magsuot ng uniforme ng teknisyan ng kuryente ng barangay. Naramdaman ni Riz na huminto ang kanyang dugo. Uniforme ng teknisyan ng kuryente, bulong niya. Tumango ang interpreter. At sabi ni Bagas, lagi siyang tinatawag na Solar ni Rhea. Nagpalitan ng tingin sina RD at Riz. Sa labas, sa isang lugar, may isang lalaki na tumatawag kay Rhea na Solar at malaki ang posibilidad na siya ang susunod na mamamatay tao. Ang palayaw na Solar ay kumapit sa isip ni RDFA na parang mabagal na lason na umaagos. Walang kriminal na nagbibigay ng matamis na palayaw sa isang tao nang walang matibay na dahilan. Kung may lalaking tumatawag kay Rhea ng ganoon, tiyak na mas malalim ang kanilang relasyon kaysa sa krimen lamang. Tinitigan ni RD si Bagas ng matagal, sinisigurado na hindi nagkamali ng pagsasalin ang interpreter. Sigurado si Bagas na ang lalaking iyon ay isang teknisyan ng kuryente ng barangay. Mabilis na tumango si Bagas, nanginginig ang mga kamay. Gumawa siya ng isa pang senyas, gabi, kable, lihim, basement. Mahinang sabi ng interpreter. Sabi niya, madalas ayusin ng lalaking iyon ang kable sa bodega, kahit na walang aberya sa kuryente. Hinimas ni Riz ang kanyang baba. Ibig sabihin, mayroon siyang ganap na access sa buong ranso. Maaari niyang patayin ang key anumang oras. Dahan-dahang isinara ni RD ang folder. Madilim ang kanyang mukha. Maaaring nahulog si Rhea sa ilog, sabi niya. Pero malaya pa ang lalaking ito at alam niyang nakita na natin ang listahan. Tiningnan niya ang folder na naglalaman ng mga pangalan ng target. Mas malaki ito kaysa sa inaakala natin. Mabagal na bumaba ang gabi sa Barangay Masinag. Ang araw ng tag-araw ay pula na parang baga na nagpapatingkad sa kalangitan. Naglakad sina RD at Riz patungo sa opisina ng barangay upang humingi ng listahan ng mga opisyal na teknisyan ng kuryente na nagtatrabaho sa lugar na iyon. Ngunit nang makarating sila sa opisina, isang nakakagulat na katotohanan ang natuklasan nila. Sabi ng administrative officer na nakaduty habang binubuksan ang mga file, ang teknisyan ng kuryente ng barangay
Isa lang ang opisyal na naka-assign sa lugar na ito, pero nag-resign na siya 2 buwan na ang nakalipas. Agad na napatiga si RD. Ano ang pangalan niya? Tiningnan ng pulis ang talaan. Buong pangalan, Yusuf Palma. Nagmamadaling sumulat si Riz. Itinuro ng pulis ang direksyon. Ang bahay niya ay nasa gilid ng barangay, malapit sa ilog. Nagpalitan ng tingin sina RD at Riz. Ang parehong maliit na ilog. Kung saan nahulog si Rhea. Nakarating sila sa bahay ni Yusuf nang nagsisimulang dumilim ang langit. Ang bahay ay simple. Dingding na tabla. Sarado ang mga bintana. Walang tunog mula sa loob. Ngunit may isang bagay na nagpakilabot kay Riz. Walang alagang hayop, walang tunog ng telebisyon, at walang amoy ng niluluto na karaniwan sa mga bahay sa barangay. Kumatok si Riz sa pinto. Yusuf Palma. Pulis. Buksan ang pinto. Walang sagot. Umatras si RD ng 2 hakbang, pagkatapos ay hinampas ang pinto gamit ang kanyang balikat. Napilitang umikot ang lock. Bumukas ang pinto. Itinaas ni Riz ang kanyang flashlight. Madilim ang silid at sobrang linis. Masyadong malinis. Walang kahit isang personal na gamit sa sala. Isang maliit na walang laman na ratan na upuan lang. At isang wall clock na huminto sa alas negatibo 12:07. Umalis na siya, bulong ni Riz. Tumango si RD, pero nagmadali siyang umalis. Itinuro niya ang sahig malapit sa pinto ng kusina. May bakas ng basang putik na may maliliit na dahon na karaniwang makikita sa tabing ilog ng Masinag. Kakalabas lang niya, sabi ni RD. Siguro malapit sa ilog. Kung saan nahulog si Rhea. Sinuyod sina RD at Riz ang loob ng silid. Walang laman ang kusina, simple ang silid tulugan. Ngunit nang buksan nila ang aparador, napatigil si Riz. Sa loob ng aparador ay maayos na nakasabit ang ilang karaniwang damit, t-shirt, manipis na jacket. Ngunit sa likod nito ay ibang damit, isang maitim na asul na polo na may maliit na Peking Meralco na logo. Ang uniform ng teknisyan ng kuryente. Lumunok si RD. Ito na siya. Sinuri ni Riz ang bulsa ng uniforme. Nakakita siya ng maliit na papel na nakatiklop ng 4. Maingat niya itong binuksan. Sa papel ay may isang pangungusap lang. Kung may mangyari sa solar, dapat umilaw ang twilit. Riz, ano ang ibig sabihin nito? Naglakad ng dahan-dahan si RD palabas ng silid. Si Rhea ang solar. Kaya ang twilit ay maaaring isa pang code, isang lugar, o isang backup plan. Nang lumapit si RD sa walang laman na mesa sa sala, may nakita siyang isang bagay na natatakpan kanina ng anino, isang maliit na dilaw kape na kahon. Kahon ng pusporo. Binuksan niya ito. Sa loob ay hindi pusporo, kundi isang maliit na USB. Katulad ng flash drive na natagpuan nila sa basement. Lumapit si Riz. Sir, huwag niyo sabihing pareho ang nilalaman. Isinaksak ni RD ito sa portable laptop ng team. Umiilaw ang screen. Nagsimulang mag-process ang data. Pagkatapos ng ilang segundo, lumabas ang isang folder at sa loob nito ay isang video file. Binuksan ni RD. Madilim ang screen ng ilang segundo, pagkatapos ay lumabas ang mukha ng isang tao, si Rhea. Ngunit sa pagkakataong ito, maputla ang kanyang mukha, basa ang kanyang buhok. Tila ang video ay ni-record sa isang liblib na lugar. Malamig ang kanyang boses. Kung nakikita ninyo ang recording na ito, sabi niya. Ibig sabihin, nagambala ang aking plano. Napatigas si Riz. Pero ang solar ay laging may twilit, patuloy niya. At tatapusin ng twilit ang hindi ko natapos. Ang mga mata ni Rhea ay nakatingin sa kamera na parang tumutunaw sa screen. Hinding-hindi niyo kami mapipigilan. Nakatayo ng tuwid si Riz. Sir, hindi lang siya. Isa silang organisasyon. Dahan-dahang isinara ni RD ang laptop. Madilim ang kanyang mukha. At ngayon, sabi niya. Tiningnan niya ang bukas na pinto ng bahay ni Yusuf. Hindi lang tayo humahabol sa isang mamamatay tao. Hinaharap natin ang isang taong naghanda ng susunod na yugto. Ang bahay ni Yusuf ay naging sentro ng investigasyon.
Sinimula ng forensic team na kunan ng litrato ang bawat sulok, mangolekta ng mga fingerprint, at markahan ang mga bakas ng putik na patungo sa likod ng bahay. Ngunit hindi na naghintay sina RD at Riz sa resulta ng laboratorio. Ang video ni Rhea ay naging malinaw na ebidensya na plano ang anumang mangyayari. Nakatayo si RD sa likurang pinto, tinitingnan ang basang lupa na patungo sa ilog. Nasa labas siya, bulong niya. At hindi siya nag-iisa. Sinipa ni Riz ang isang maliit na bato. Frustration. Kung si Twilit ay si Yusuf, tiyak na may malaki siyang inihahanda. Dapat natin siyang hanapin bago siya kumilos. Sabi ni RD. Pero ang tanong, ano ang plano niya? Mabilis na bumaba ang gabi. At ang barangay Masinag ay naging tahimik. Ang malamig na hangin ng tag-araw ay humihip sa mga puno. Hindi umuwi sina RD at Riz. Nanatili sila sa paligid ng bahay. Naghihintay sa pagdating ng backup team. Ngunit hindi nagtagal ang katahimikan. Isang pulis ang dumating at nagulat ng isang bagay. Sir, may nakita pa kaming isa malapit sa ilog. Kakaiba. Agad na sumunod sina RD at Riz sa pulis. Naglakad sila sa palumpong patungo sa gilid ng maliit na ilog. Doon, sa ilalim ng ilaw ng portable spotlight, lumabas ang isang kakaibang marka sa lupa, isang perpektong bilog. Gawa sa maliliit na bato. Hindi ito natural na marka, mahinang sabi ni Riz. Tumango ang isa pang pulis. Natagpuan namin ito mga 300 metro mula sa bahay ni Yusuf. May bakas ng apakan at may bakas ng malaking sapatos. Yumuko si RD, hinawakan ang isa sa mga bato. Ang ilan sa mga bato ay mainit. Tila kakagaling lang hinawakan o pinainit. Tinitigan ni Riz ang bilog ng malalim. Sir, baka signal ito. Baka paraan ni Yusuf para makipag-ugnayan kay Rhea o sa ibang miyembro. Mabigat na bumuntong hininga si RD. Hindi ito random na pagpatay. Ito ay isang ritual, isang organisasyon. Gumagamit sila ng mga simbolo. Tiningnan niya ang madilim na ilog. At ibig sabihin, nandito pa rin si Yusuf sa paligid. Habang sumusuyod ang mga pulis, tunog ng pagtalsik ng tubig ang narinig mula sa direksyon ng ilog. Itinaas ni Riz ang kanyang kamay, pinapatahimik ang lahat. Muling lumabas ang tunog, mahina, na parang may naglalakad sa mababaw na tubig. Itinutok ni Riz ang flashlight. Nahuli ng ilaw ang isang bagay na mabilis na gumagalaw sa likod ng malaking bato. Yusuf, lumabas ka ngayon, sigaw ni Riz. Walang sagot, ngunit ang paggalaw ay lalong bumilis. Pinalibutan ng ibang pulis. Tumawag si RD, huwag kayong magpapaputok maliban kung aatake siya. Pagkatapos ng ilang segundo, ang figura ay lumabas mula sa likod ng bato at tumakbo patungo sa palumpong. Ang mukha niya ay nakita lang sandali sa flash ng flashlight, isang payat na lalaki na may gulo-gulong buhok. Pulang mata na parang hindi natulog ng maraming araw. Siya yan, sigaw ni Riz, nagsimulang humabol. Si Yusuf ay tumakbo ng pazigzag sa pagitan ng mga puno at malalaking ugat, na parang isang taong sobrang pamilyar sa lugar. Si RD ay medyo nahuli. Riz, patungo siya sa maliit na tulay. Maghanda ka. Matulin na tumalon si Yusuf sa malaking lupa, pagkatapos ay pumasok sa lugar ng kawayan na tulay na tumatawid sa ilog. Ang istruktura ng tulay ay luma at gumagalaw sa tuwing aapakan. Pinababa ni Riz ang distansya. Tigil, Yusuf. Wala ka ng daan palabas? Lumingon si Yusuf sa ilalim ng sinag ng flashlight. Ang kanyang mga mata ay mukhang ligaw. Huli na kayo, sigaw niya. Umiilaw na ang twili. Kinuha niya ang kanyang bulsa at may inihagis sa ilog. Ang maliit na bagay ay tumama sa tubig at agad na lumutang, dinala ng agos. Nag-iingat si Riz. Ano iyon? Umiti ng baluktot si Yusuf. Ebidensya at mensahe. Tumakbo si Riz paakyat sa tulay. Ngunit nang lumapit siya, inapakan ni Yusuf ang isang malutong na tabla na kawayan. Malakas na nyanig ang tulay. Isang tabla ang nabali. Pagkatapos ay dalawa. Huminto si Riz, napagtanto na guguho ang tulay kung pipilitin niyang magpatuloy. Yusuf, wag, sigaw niya. Ngunit hindi huminto si Yusuf. Tumalon siya sa kabilang gilid ng tulay, masama ang landing at nadapa,
Pagkatapos ay bumangon muli at tumakbo patungo sa madilim na kawayanan sa kabila ng ilog. Sumunod si RD. Ngunit napakalayo ng distansya. Sa loob ng ilang segundo, naglaho si Yusuf. Tiningnan ni Riz ang ilog. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa agos na nagdadala ng bagay na inihagis ni Yusuf. Kukunin ko iyon, sabi niya. Dahan-dahan siyang bumaba sa gilid ng ilog. Lalong lumiwanag ang spotlight ni RD. Mag-ingat! Malakas ang agos. Kinuha ni Riz ang isang mahabang sanga at sinubukang hilahin ang bagay na iyon. Pagkatapos ng ilang tensyonadong segundo, nagtagumpay siyang isabit ito at itulak sa lupa. Ang bagay ay isang maliit na plastik na tubo. Saradong-sarado. Dahan-dahang binuksan ni Riz. Sa loob ay isang piraso ng papel. Malalim siyang huminga. Lumapit si RD. Ano ang nilalaman? Binuksan ni Riz ang maliit na rolyo. Sa gitna ng papel ay dalawang pangungusap lang. Hindi patay ang solar at ang susunod na gabi ang magiging simula. Ipinikit ni RD ang kanyang mga mata. May susunod na yugto, sabi niya ng mahinahon. Hinigpitan ni Riz ang kanyang hawak sa papel. At sa malayo, ang hangin ng gabi ay humihip na parang babala. Mula nang matagpuan ang mensahe sa maliit na tubo, ang kapaligiran ng investigasyon ay ganap na nagbago. Hindi na ito tungkol lang sa paghuli ng isang pugante, ito ay naging isang karera laban sa oras. Inipon ni RD ang lahat ng pulis sa paligid ng ilog. Ipinaliwanag niya ng maikli ngunit matigas. Ang pangalawang pangungusap sa mensahe, ang susunod na gabi ang magiging simula. Ibig sabihin, may inihahanda sila. Dapat tayong kumilos bago dumilim. Tumango si Riz. At hindi tumakas si Yusuf nang walang patutunguhan. Patungo siya sa kawayanan dahil mayroon o may naghihintay doon. Bumuo tayo ng dalawang team, putol ni RD. Ang isa ay susuyod sa ilog patungo sa hilaga, ang isa ay papasok sa kawayanan kasama ko. Ang kawayanan sa likod ng ilog ay kilalang delikado. Magkakakumpol ang mga puno, ang mga ugat ay nakakalat na parang bitag, at ang tunog ng insekto sa gabi ay nagsisimula ng marinig. Kahit na hindi pa lubusang lumulubog ang araw. Nauna pumasok ang team ni RD, habang ang team ni Riz ay sumuyod sa kabilang direksyon. Sinuri ni Riz ang lupa habang naglalakad. Ang ilang lugar ay mukhang malambot, nag-iwan ng bakas ng paa. Bago ito, sabi niya habang tinututok ang flashlight sa maputik na lupa. Maraming presyon sa takong. Mabilis tumakbo si Yusuf. Tumango si RD. Patungo sa kanluran. Sundan natin. Patuloy silang pumasok sa kawayanan. Lalong lumabo ang liwanag. Nagiging tanging pinagmumulan ng ilaw ang flashlight. Naramdaman ni Riz na nagbago ang hangin. Tahimik, napakatahimik. Tila ang kawayanan ay nagpipigil ng hininga. Sir, tingin ko malapit na tayo sa isang bagay, bulong niya. At tama, hindi nagtagal ay nakita nila ang kislap ng metal sa pagitan ng mga palumpong. Nagbigay ng senyas ng paghinto si RD, pagkatapos ay dahan-dahang gumapang. Isang maliit na bakal na pinto na kalahating natabunan ng lupa ang lumabas mula sa likod ng makakapal na dahon ng kawayan. Lumunok si Riz. Basement ulit. Kinilabutan si RD. Nakita niya. Mula sa gilid ng pinto ay may sirang lubid. Tila may humila nito ng sapilitan. Inikot ni RD ang bakal na hawakan. Hindi nakalock. Maghanda, sabi niya ng mahina. Pagkatapos ay itinulak ang pinto. Basang hangin ang agad na sumalakay sa kanila. Hagdanan na bumaba sa madilim na silid. Walang tunog, ngunit ang amoy ng metal at basang lupa ay sumirit. Dahan-dahan silang bumaba, nag-on ng karagdagang ilaw. Ang silid ay medyo malaki, mas malaki kaysa sa inaasahan nila. Sa dingding ay may mga kakaibang sulat na parang simbolo ng araw na may itim na bilog sa gitna. Sa sahig ay may mga bakas ng kandila na natunaw, at sa sulok ng silid ay nakatayo ang isang kahoy na mesa kung saan nakakalat ang tumpok ng papel. Kumuha ng ilang piraso si Riz. Mga tala ng formula ito, mabilis na binasa ni RD. Pinaghalong kemikal. Doses. Mga tala ng oras. Kumunot ang noo niya. Hindi lason. Ito ay
Namutla si Riz. Nakakalaso na gas? Yumiling si RD. Hindi. Ito ay isang uri ng hallucinogenic gas. Maliit na dosis lang ay maaaring mag-trigger ng matinding paranoia. Malaking dosis. Huminto siya. Maaaring magpatakbo ng isang tao nang walang kontrol. Napatigas si Riz. Sir, kung ito ang plano nila para sa susunod na gabi. Tinapos ni RD ang pangungusap. Tensyonado ang kanyang boses. Ipapalaganap nila ang gas na ito. Bigla, mula sa itaas ng silid, narinig ang mabilis na yabag. Itinaas ni RD ang kanyang kamay, nagbigay ng senyas na tumahimik. Maliit na ilaw ang sumilay sa siwang ng pinto. May sumisilip. Kinuha ni Riz ang kanyang pistol. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Lumabas ang figura. Itinutok ni RD ang flashlight. Si Yusuf. Nakahingal si Yusuf. Maputla ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtataglay pa rin ang parehong kabaliwan. Sa kanyang kamay ay may maliit na bote ng salamin na naglalaman ng malabong likido. Huwag kayong lalapit, putol-putol ang boses ni Yusuf. Kung mahulog ito, tapos na ang lahat. Dahan-dahang itinaas ni RD ang kanyang dalawang kamay. Yusuf, ibaba mo ang bote. Walang gustong saktan ka. Malakas na umiling si Yusuf. Hindi niya naiintindihan. Napili na ang twilight. Ang solar ay bubuhayin muli. Kailangan lang ng isa pang gabi. Nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang bote. Handa na si Rhea. Ganoon din ang iba. Sumulong si Riz ng kalahating hakbang. Sino pa ang iba? Mumiti ng bahagya si Yusuf. Ang mga taong inakala ninyong biktima. Hindi lang sila biktima. Sila ay mga eksperimento. Isang alon ng takot ang dumaan sa katawan ni Riz. Sinubukan ni RD na ilipat ang atensyon. Kung ibabagsak mo ang bote na iyan, ikaw mismo ang unang mamamatay. Ayos lang, sagot ni Yusuf. Ang simula ng solar ay nangangailangan ng sakripisyo. At bigla, pinihit ni Yusuf ang kanyang katawan at tumakbo patungo sa kawayanan. Habulin, sigaw ni RD. Tumakbo sila sa bakal na pinto. Paakyat sa hagdan. Bumalik sa madilim na gabi. Si Yusuf ay malayo na ng 10 metro, tumutukoy na parang anino. Sumigaw si Riz. Huwag niyang hayaang mabasag ang bote na iyan. Ngunit ang makapal na kawayanan ay nagpalabo sa paningin. Ang flashlight ni RD ay nakahuli ng maliit na kislap. Nadapa si Yusuf matapos masagi ang isang malaking ugat. Ang bote sa kanyang kamay ay lumipad sa hangin. Tumalon si Riz ng buong lakas. Bumagal ang oras. Iniunat niya ang kanyang kamay at nagtagumpay na mahuli ang bote bago ito tumama sa lupa. Gulat na tiningnan siya ni Yusuf. Pagkatapos ay bumangon at sinubukang tumakbo muli. Ngunit dumating ang iba pang team sa tamang oras. Pinabagsak si Yusuf at ikinadena. Nakahingal si Riz. Tinitingnan ang maliit na bote sa kanyang kamay. Tinapik ni RD ang balikat niya. Ligtas tayo sa ngayon, sabi niya.